You are the center of this church, oh God. You are the reason, Lord, why we are here right now, Father God. Lord, thank you, Father God. We come here, oh God, with a heart full of gratitude, oh God, knowing that Ikaw ang Ginoo who answers and hears our prayer, oh God. Lord, thank you, Father God. Lord, salamat Ginoo sa imong gugma, salamat sa imong grasya, Father God. Ikaw lang gyud ang nakabalo sa kondisyon sa among mga kasing-kasing karon, Father God. Lord, naami kanya-kanya mga struggle, oh God. Naami mga kanya-kanya nga gina-go through, Father. But we choose, Lord, nga mag-adto diri, Father God. Because kabalo mi, Father, na in times of trials, oh God, you are with us, Father God. And Lord, right now, bless your word, oh God. Use me, Lord, as your mouthpiece, oh God. Lord, wala gid ko'y mahimo kung wala ikaw, Father. Holy Spirit, ubani ko, put words into my mouth, oh God, and saturate this place, Holy Spirit. Can be in the midst of us, Father. And I pray, Lord, na karon, Lord, dili mi mo gawas. There is sa congregation, there is a building na ni Lord na wala, dili na mo maklaim, dili na mo makuha ang among portion, oh God. And I pray, Lord, nga kanang naagyoy magbago sa among kasing-kasing, oh God. Naagyoy magbago the way we live, oh God. And let that be, Father, nga kaning mga madunggan na mo, Father God. We will put it into action, Father God. Lord, salamat for everything, and all glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, kay kinsaang sa worship pa lang, no? Makahilak, no? Grabe. Okay, so maayong buntag sa tanan. Pakiingon sa inyohang mga katapad, no? Good job kay naa kadari. Kay di ba bugnaw pag mata nato ulan, dili siya ulan jud, no? And kung sa tawhanon lang, unya na lang ko 2:00, no? Magtulog-tulog sa ako, lalo na kung ang rest day is Sunday lang, no? Unya na lang ko makasabot man si Lord. Pero di ba, gipili gyud ninyo na magmataog sayo para makasimba mo karong buntaga. Amen. Okay, so maayong buntag, and I want to welcome ang ato ang mga VIP nga kanang dili makumpleto ang amo ang Sunday kung wala mo. Okay, pwede ba na ako mabalaan kung naatay mga new friends karong buntaga, pwede magtaas lang og kamot. Sige lang, dili man ta mo ipaadto diri og pasayawon, no? Okay, praise God, naatay 1 million. Okay, how about diri palakpak lang gihapon, no? And diri na side. Unya pa siguro to 2:00, no? And atay 2 million, no? Okay, so good morning and welcome to CCFI or Christian Church Fellowship International. Okay, so before ta mag-proceed, magpakilala sa ako. Ako di ay sa mga bag-o lang, no, nga nag-adto gyud diri, nagsulod diri karon, no. Ako di ay si Pastora Laverliza Acedo Bernardo, and I'm one of the leaders of this church, and I am under the leadership of Mami Jane Lihe together with ato ang ato ang senior pastor, no, si Daddy, na na pa siya sa Manila, pero basi no, anytime mo uli na siya, no, i-surprise lang ta diri na siya dira, no. So we welcome you all to our Sunday celebration. Okay, welcome. Okay, so ang atong theme for this year is unsa gatong 3 R's, no? Year of reconciliation, restoration, and renewal. And ang ato ang series is, ang atong ginapag-istoryahan is ang story sa mga sikat na tao sa Bible, no? Kung paunsa sila na reconcile, paunsa sila na restore, o paunsa sila na renew. Okay? So last Sunday, just a recap lang, unsa gani ang ato ang title last Sunday? Ha? Unsa ito? No? Kinsa ito na story kay Job, no? Kay na jubag siya, no? Katawanan man tong sa LGS, oy. No? Kay nagjubag-jubag si Job. Okay. So, while listening sa word last Sunday, nakarelate ba mo kay Job? Naabay times nga
Lord, no? Hila ka kay Lord. Lord, kuhaan na lang ko, Lord, B. No? Di na ako ni kaya, no? Or, napod ba'y nakarelate sa mga friends ni Job? Ha? No, kanang, ano ba nga, yes, ako, nakarelate ko kay Job. Nakarelate pod ko sa mga friends ni Job. No? Kanang na-remind ta ba, usahay, tawhanon lang ta, abi nato, okay lang. No? Abi nato, normal lang na atong ginaistorya. Pero sa mata sa Ginoo, dili day na siya maayo. No? So, ang story ni Job, no, ang iyang ano is, suffering is part of our life. No? And that was not our final story. Kung mag-suffer ta, no, dili na siya mao ang ato ang final na destination, no, nga mag-suffer na lang ta forever, no? And di ba sa story ni Job, no, nga kanang ano nato, di ba? God can hears or can handle our questions and pains. Di ba? Kay si Job, no, dili siya, wala pa siya naapektuhan, pero di ba, habang nagadugay, no, nag-breakdown na gid siya, no, nagid siya, Lord, no, kanang kuhaan na lang ko, Lord, no, kanang ana God, but okay lang gyud ta mag-istorya kay Lord. Okay lang gyud ta magpagawa sa atong emotion kay Lord, no, nga Lord, gikapoy na ko, Lord, no. Ingon ato, di ba, si Job, he has everything. Dato kayo siya. Gikuha ang tanan sa iya, pati iyang mga anak, no, nangamatay. And ang pinaka-worst, di ba, nagsakit siya na nanggawas na ang mga ulod, no? Pero di ba kita, gamay lang nga sakit, no? Ako da ito, no, Lord, so naman ni Lord, oy, no, mura na dain kag maunsa, no, di ba? So it's a reminder sa ato ba nga, naaman ang Ginoo, no? Maagi ra ni siya, pag-agian lang nato ni siya. Okay? So every time maka-feel ta og pain, no, dapat magbalik gyud ta kay Lord, no? Balik gyud ato ang trust sa iya, ha. Kay di ba mag-experience man ta og mga kanang struggles, si Lord lang jud ang nakabalo ana. Amen. No, and kay di ba si Lord sovereign man siya, kabalo siya sa tanan, no? Kabalo siya, di ba? Gialaw niya si Satan na itempta. Pero di ba unsa daw? Dapat dili day ta magpapildi kay nganuman limited lang ang power ni Satan, di ba? No, ang atong Ginoo, di ba? Walang limit, pero ang power ni Satan, no, gialaw niya na itempta, na mga test, na mga trials, pero di ba? Dili ialaw sa Ginoo na ma-harm ta. Amen, no? And dito po sa iyang friends, no, sa mga friends niya, no, nga, ingon ato na gani, kinsa naka-experience na nasakitan na, no, giaway na, and ang imuhang mga friends, no, nga, uy, ingon baya si kuan, kay ingon ani ka, no, di ba? Nasakitan na gani ka, nadugangan pa jud, all the more namang luya ka, no? Unsa naman ni oy nga nung ani man ang kalibutan sa ako, nga nung ani man no, akong mga naagian, no? And remember, no, dili ta mag-assume di ay sa mga kanang naga-suffer na mga tao. It's not kanang tungod sa ilang sala, no? Due to sa ilang sala, tungod sa ilang mga choices sa kinabuhi, but sometimes, no, suffering is part of greatest plan sa atong kinabuhi. No, mao lang jud na atong isipon, and let's not be kanang be kind lang kita sa mga tao nga naga-suffer, and dili nato siya i-condemn ba nga tungod kay nakasala manggod ka, tungod kay wala na manggod ka nagasimba. No, dapat daay ang atong is ipag-pray lang nato sila, no, nga ma-overcome nila ang ilang ginapagdaanan, no. Ako lang ba'y makaingana isip, no? At times na ay mga ingana ta, no? So it's a reminder sa uta mo na nakanindot kung magbalik-balik gyud ta sa diri sa simbahan, no, kay makapaminaw ta ba, makorek ta, kay tawhanon lang ta, no, magbalik, no, usahay mabalik ta ba, mawala ta sa passing, and naata diri ma-remind na pud ta, no? Amen. Okay, so karon we will be talking, no, another sikat na tao sa Bible. Kung si Mami nagstorya siya sa Samaritan woman, kay babae man siya, no, and si Pastor Edison sa last Sunday kay si Job, kinsa kaya karon? Kay babae man ko. Okay, no? Si this man, kani siya na tao, is nagkaroon siya og breakthrough sa ministry. And then, nag-fail siya. Tung nag-fail siya, naka-receive, na-restore siya back to the Lord. Kinsa ka ni siya? Okay? Kinsa kaya ni siya?
Pero walang ko'y 500. Okay, so this morning, we will be talking ang kinabuhi o ang story ni Peter. Okay, no, so year of reconciliation, restoration, and renewal. Peter, a story restored by love. Amen. Okay, so there is power, no? There is power in coming back. Tama man. No, kung kanagong mawala ta kay Lord, tapos inigbalik nato lahi ra jud siya. Kumbaga magdoble ang atuang pagka on fire ba, no? Kana ganing natay mga kauban sa church nga nagbakasyon sa, no? Kay siguro na siya mga gina-go through, no? And pagbalik ana niya, grabe pud ang fire. Amen? No? So in life, no, kitang tanan maka-experience og failure sa kinabuhi. Tama man? Or naay diri wala pa gyud naka-experience. No, kanang wala pa jud na ako na experience ba unsa kayang feeling ma-fail, no? Ay, no, kalami, no? So we all experience moments of failure. Unsa man na usahay kung grabe ka taas ang ato ang expectation, no? Taas kay atong expectation sa atong sarili or taas kay ang atong expectation sa tao, pag dili na siya ma-attain, diba? Maunsa ta, ma-disappoint ta and ma-fail ta, no? Failure jud kay ko ba? No? Kanang grabe gud imong expectation nga ing ani ka. And then dili na nimo maabot. 'Di ba? Maluya ka, mag-self-pity ka, no? Wala jud koy nahimo nga tama. 'Di ba? So ingon ana. So one of the most powerful example of failure and restoration in the Bible is found in the life of Peter. Si Peter, siya one of the closest disciples ni Jesus. Isa siya sa mga close na disciple ni Jesus. Peter's story is not just about his failure, but also about the grace, forgiveness, and transformation that comes from God's love. So same with us, no? Na-fail ta, no? Then, naka-receive ta kay Lord, love ni Lord, and na-restore back ta sa Ginoo. Okay? So his story mirrors us, no? 'Di ba? Kung tan-aw na to ang life ni Peter, mura pud tug kita, no? Na una-una passionate, no? Una-una on fire, no? Invite diri, invite didto. And niabot sa point nga nakapoy ka, no? Naluya ka, Lord, tama sa Lord. But, no, katong time nga naluya ka, no? Nag-devotional ka, nagbalik ka sa church, naka-receive ka og powerful comeback. No? Naging on fire ka ulit. So, murag si Peter. Okay, so right now, our key text is found in John 21 verses 12 to 17. And hangyo na ko ang tanan to stand up and let us read. Okay, John 21, 12 to 17. Do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs. Just told him. Jesus repeated the question. Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question at the third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Amen. Okay. So, this morning natay tatlo ka point. 3 points lang tayo. Una is Peter's breakthrough in the ministry. Ikaduha is Peter's greatest failure. And the last one is Peter's restoration. Okay? So let's go to our first point. Yan. So in Matthew 4, verses 18 to 20,
On the day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water for the fish for a living. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. So, Peter's calling was a call to leave behind his old life and embrace a new purpose. Kaya nakita ni Jesus ang iyang potential to be a leader in His kingdom or in God's kingdom. So despite sa iyahang mga flaws, sa iyang mga mistakes, gitanaw siya ni Lord na kaninga tao maging leader ni siya, maging great leader ni siya. Same with us. Usahay mag-anatag, may karapatan kaya ako maging leader, no? May karapatan kaya ako magstorya diri sa atubangan, no nga dili man perfect akong kinabuhi, daghan kay kog mga pagkakamali, no? But unsa dira si Jesus na wala siya nagatan-aw kung unsa ka. Ang iyang ginatan-aw kung unsa ka maging, no? And this moment wasn't just about following Jesus physically, but also about committing his life to the mission of God's work. He called Peter, from unsa siya, ordinary siya na tao, di ba? Mangingisda, fisherman, no? But di ba, gitawag siya to be kanang life with a purpose, and naa siya magpagamit siya kay Lord. Okay? So ingana pud ta, kung ingana ka di lang ko dara sa CCFI, uy, mga mayaman man dara, no? Mga professional man dara, unsa lang man ko, no? Remember, wala si Lord nagatan-aw kung unsa ang katayuan sa imong kinabuhi. Ang gitan-aw ni Lord sa atua is ang atong heart, no? Na willing ta magpagamit sa iyaha. Amen, no? Kanang heart good nga willing magpa-correct. Mao nang ginatan-aw ni Lord. So mo nang dili ta mag-emote, no, nga mga dato man na sila dara, oy, no? Maayo man na sila dara mang istorya, no? Kay nga gid ko sa una ba, no, nga ang ako insecurities ba nga sa CCFI Jansan, nindutan nila mang istorya, uy, no? Pero di ba, kung tawagon ka ni Lord, feeling nimo, dili ka kabalo, pag si Lord na ang magamit sa imo, ma-amaze na lang ka, di ba? Amen, no? Na-experience na ninyo, no? Nga, kanang abi ninyo, dili ninyo kaya. Kay inyo raman. Pero kung naa si Lord mag-intervene sa inyo, ha, no, walay imposible. Amen? Okay, so Peter's first breakthrough, leaving everything to follow Jesus, no? Dili man siya buot pasabot nga biyaan nimo ang imuhang trabaho, no? Biyaan nimo imong pamilya kay para magsunod ka kay Jesus. Dili man ingon ana, di ba? Pwede man ta na mag-work while following Jesus. Pwede man ta mag-work nga naatay pamilya, no? Dili na buot pasabot na kanang gibiyaan niya ang tanan, no? Kay ni sunod siya kay Jesus. Ang ginamindra na biyaan nato ang atong old life, no? Atong old lifestyle, no? Nga kanang hilig tag party, no? Celebrate diri, no? Pag Sunday, di ba? Mo nang perminti ginaingon, no, sa una naigo pud ko ana, no, nakasab-an pud ko ana, no, kanang unahon ang ligo-ligo og dagat. Tapos unya dili makasimba, no? So ingon ana pud ko dati na bag-o nako. Amen. Kay naman kayo taga-sumbong. Okay. Naay kuan lagi tita kay, sige, no? So, Peter's revelation. Next is, una is, Peter's calling. Gitawag siya ni Jesus. Ikaduha, Peter's revelation to Jesus as the Messiah. Okay. Wait lang, i-clarify lang na kung naunsa din na church. Dili day pwede nga, una-unahon ang pamilya, pwede man, magsimba sa ta, sunod lang ta, no? Kay basig, ma-misinterpret ninyo ba nga kanang, di ba, family first, no? Pero, mas unahon nato ang Ginoo. Di naman ta, nga, whole day yun dadari sa simbahan, no? Dili man po ta ginaing ana, no? So, unahon nato si Jesus more than anything. Okay, so Matthew 16, verses 16 to 19. Basahon nato, 1 to 3, go. Simon Peter answered,
You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, You are blessed, Simon, son of John, because my Father is heaven has revealed this to you. Okay? Next, 18. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not be conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. So here, one of Peter's most significant breakthrough was when he recognized and declared Jesus as the Christ, the Son of the living God, no? So mao gyud ni siya ang pinaka-importante no sa iyang breakthrough. Peter acknowledges that Jesus as the spiritual savior sent to save people from sin and reconcile with God, no? Gi-acknowledge niya. And di ba nakabutang dito, no? Dito kung magtanaw gud mo sa video or magbasa mo ani nga ano, di ba si Peter gitawag ni Jesus og rock, no? So unsa day ang rock, di ba? Gitawag siya og rock na Jesus because Jesus establishing him as a stable leader who will help lead and guide the church through future challenges, no? Asang small army. Oo, small r. Okay, sige. So yan, no? Kaya di ba ang rock, no? Si Jesus and di ba, ang rock is ligon siya, dili basta-basta, kumbaga stable siya, no? Bagyuhon man, no? Naalang yapon magtindog tong bato, di ba? Sa dagat, no? Hampason man na siya dira, no? Sa weathering, pero dili jud na dayon mahilis ang dagat, di ba? No, ang dagat, sorry. No, 'di ba? Sa weathering, no, mechanical weathering and chemical weathering, o science teacher dai ko, no? No, so 'di ba, hampason man na siya sa tubig, dili jud na siya madugmok, mahilis, mahimong lupa dayon. Amen. No? So Peter had a divine revelation about Jesus' identity, which was a crucial breakthrough in his understanding of Christ's mission. Okay, next, walking on water. Matthew 14, verses 28, 29. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell me to come to you, walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Okay? So, dari ang kuan dari kay nagpakita dira sa verse ba, nagpakita og kanang boldness and weakness ni Peter. Di ba, una-una, Lord, no, adto ko dira, no, magtanaw ka sa video good, naog din siya dito sa boat, no, lakaw. And then, niabot ang waves, no, naipadulong, no, ang wind, nakusog kaayo, na, unsa siya, nagsink siya, no, and unsa ingon ni Jesus, you of little faith, why did you doubt? No, Jesus' word shows that it was Peter's overconfidence in his own ability to walk on water that led to his failure. Kay di ba? Abi niya, kaya niya, no? Kaya na ako ma-handle ang akong situation. Pero agian ta og mga problema, no, na ay mga pagsubok, mawala dayon ta. Okay? And the lesson here is that faith in Jesus requires constant focus on Him, not on our own strength or abilities. Kaya di ba, ano kay siya? Gabi, confident kay siya. Yes, Lord, ikaw na, adto ko dira, Lord. Naog din siya sa boat. And lakaw siya. Nag-abot ang wave, dito man siya nag-focus. No? Wala siya nag-focus kay Jesus. So nagsink siya, no? So, di ba? No? Gignandayon siya nga, you of little faith, why did you doubt? No? Usahay, ingon ana ta. Diba? Na ana ta, pero tungod sa mga problema, dili man jud siguro ni para sa ako No? Ginaunahan nato si Jesus. Amen, no? Na ay times kay ana gyud ta. No? Lalo na kanang dugay na nimo ginahulat, kana nga promotion, no? Kana nga work, pero
wala paghihapon dili jud siguro ni para sa kuan, no? So kuan na dayon ka, no? Mag-emote na dayon ka, no? Dili na dayon ka magpadayon, no? Or unsa ba ang atong mga ginahulat na wala pa hangtod karon, no? Si Lord lang gyud ang nakabaluan na kung kanus-an na niya i-answer sa atua. Amen. So life is full of distraction and challenges that can shake our faith. Tama man? No? 'Di ba katong time nga naana ta kay Lord, nagasimba ta, 'di ba daghan og problema? No? Daghag mga distraction sa kinabuhi na dili ta makapadayon. Like Peter, when we focus on the storm rather than Jesus, we can begin to doubt and falter. Okay? But by keeping our focus on Jesus, we find the strength to walk through our trials. No, kanang kung natay trials no Lord, tabangi ko Lord, maginako ang na-learn ba nga kung nago tay mga problema, usahay ba lalo ginang kanang mag-worry go dayon ka, no? Ang ato jud ay ipag-pray ba Lord, tabangi ko Lord na maka-survive, ma-overcome na ko ning trials na akong gina-go through karon Lord, no? Kay maski pag unsaon og advice sa imuhang leader, kung ikaw no na I doubt ba nga wala good ang imong faith good kay Lord kanang ana-ana pa ba kung naana dara okay sige padayon ta pag maano na pud ta na napoy problema no magwala na pud ta no di sa ta magkuan magsimba di sa ta mag life group unya na te kung okay na ko te. No, kanang ingana good na kanus gyud ta ma-okay ana. Kung sige nato og dam no naano kay ko sa LGS ba tong testimony ni kinsa gay tumitong funny good kayo. So si Daina no nga kanang na-bless siya no sa mga kinabuhi sa leaders no sa church kila Tora sa iyang leader kay katong nagtestify na naa sila gina-go through no nag-agi pud sila ingon ani na-bless siya ba nga ay nagaagi po day sila, ana. Sila gani nagpadayon, no? So ako po dapat magpadayon ko. Amen, no? Kita dari lahi-lahi atong gina-go through. Na times nga murag, di na sa ako Lord, no? Dili sa ako Lord. Pero di ba, dili nato mabalaan ang ilang mga struggle, all smile lang gihapon, pero wata kabalo sa ilang ginapagdaanan, no? So mao nang padayon lang gyud ta kay naatay kanya-kanya na problema jud. No, ingon gani, di ba? Suffering, problema is part of life. Kaya we have to embrace it. Kung naatay Ginoo, di ba gaan lang kaayo na. Amen? Okay. So next point. Peter's greatest failure. Okay. So overconfidence and pride. Peter thought he was stronger than he really was, no? Kanang kuan kay si Peter ba nga strong ko, no? Kinsa dari magano nga dili ko kailangan ma-advisean kay dili ko basta-basta mapildi sa kabalo ko sa akong ginahimo, di ba? Usahay kung naatay disciple na ingana no kung kanang mag-ingon no nga kabalo man ko sa akong ginahimo. So unsa na lang imong iistorya? Kabalo naman na siya sa imong ginahimo, no? Sa iyang ginahimo. So pag-pray na lang jud ta nga Lord, kabalo siya sa imong ginahimo. No, bitaw no. So na times no nga maging maging dependent ta sa ato ang sarili. Kaya ko ni dili sa na ko ni i-share, no? Kaya ko ni Lord, di sa na ko ni ipag-pray, no? Naabay na times sa ingon ana ta, no? So si Peter, no, nagtuo siya na kaya niya. Ingon sa Matthew 26 verses 33 to 35, Peter declared, even if everyone else mahawa, I will never desert you. Jesus replied, I tell you the truth, Peter, this very night before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me. Sa iyang tubag, no, Peter insisted, even if I have to die with you, I will never deny you. And all the other disciples vowed the same, no? Even if I have to die, Lord, no? Even if I have to die, dili jud ka i-deny. Kay nagtuo siya nga kaya jud niya. No, di ba? Iyang kuan ba? Yang over gyud ang iyang confidence, no? And pride na. Di ba? Pag mag-ingon tag kaya man ako ni, di ba? Pride man pud na siya, no? So Peter boldly declared he would never fall away, no?
Di ba, naatay mga ana nga, dili ko kaya, basta-basta ma-hurt, dili ko basta-basta, no, strong man ko, no? Even if all others did, no? Weak kayo na sila, strong ko no? Nabay mga ingana, he relied on his own strength rather than humbling himself before God, no? And Peter believed he was strong enough to withstand any trial, even to the point of martyrdom. No? He thought that his love for Jesus and his commitment to Jesus were strong enough to ensure his faithfulness. In reality, Peter was relying on his own willpower and not on God's strength or the help of the Holy Spirit. No? Amen? No? So it's also a reminder sa atua na kinahanglan nato ang Ginoo. Even if we have everything, kinahanglan nato ang Ginoo. Amen. Noon sa ang response ni Jesus, no? Jesus, no, kay si Jesus kabalo man siya sa heart ni Peter. Kaya gani gi-warningan niyo, nag-ano siya prophetic warning, no nga? Truly I tell you this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Pero di ba nag-insist gid si Peter? Dili, no. Ano gid siya, no, declaring that he would die rather than deny Jesus, no? Ano gid siya, pero di ba si Lord, si Jesus kabalo naman siya sa heart ni Peter. Even sa atua, no, Jesus knows our heart. Di ba kabalo si Lord sa atong heart, maskin pang magpa-kaya-kaya ta, pero di ba deep inside, no, si Jesus ang gid ang kabalo kung unsa ta sa sulod. Amen, no? Okay, Jesus' response here is a gentle but firm reminder that we are not as strong as we think when we rely on our own abilities, no? Kung sobra ang tanaw sa atong sarili ba, no? Kabalo si Jesus, no, nga dili tayong anak ka strong. Amen, no? Denying Jesus 3 times. Peter denied 3 times before the rooster crowed, just as Jesus had predicted, no? So, unsa dira sa 54 to 62. Gibasahon na to tanan 1 to 3 go. So, they arrested him home, and Peter followed at a distance. The guards lit fire in the middle of the courtyard and sat around it, and Peter joined them there. A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. Finally, she said, "This man was of Jesus's followers." But Peter denied it. "Woman," he said, "I don't even know him." After a while, someone else looked at him and said, "You must be one of them." "No, man, I'm not," Peter retorted. About an hour later, someone else insisted, "This must be one of them because he is a Galilean too." But Peter said, "Man, I don't know what you are talking about." And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord's word flashed through Peter's mind. "Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me." And Peter left the courtyard weeping bitterly. Amen. Okay. So, di ba kung makita nato ang confidence ni Peter ba, tong sa previous, no? Di ba? Grabe ang confidence na dili jud ti ka i-deny, Lord. Pero, di ba, Peter ended up following Jesus at a distance after his arrest, no? Tong gipangutana na siya sa servant girl, no? Nga kani siya isa pud ni sa follower ni Jesus, nag-deny siya, no? And dito tungod sa iyang kahadlok, di ba? Nag-fail siya sa iyang giingon, sa iyang gibitawan nga istorya. After the rooster crows, he remembers Jesus' prophecy that he would deny him and weeps bitterly. And this moment shows that even the strongest believers, no, mag-fail. Di ba? Kung tanaw nimo si Peter, no, strong man jud siya. Pero di ba, nag-fail siya. Especially when fear, pressure, or confusion takes over. Amen, no? So maunang ato ang mga leader, ato mga pastors, no, ipag-pray jud nato sila. No? Kanang mauna lang na ato ang kuan ba in return sa ilaha, no, kinahanglan nato sila ipag-pray kay nganuman naay times makapoy,
Diba? So kailangan jud ta mag-pray pod, no? Dili ta mag-relax. Kaya na ni Mami Jane. Powerful kay na ikaw mag-pray na siya, no? Murag madunggan na nimo, murag madunggan nimo yung prayer ba, no? So kanang ingana God, we need to pray, no, each other. Kay dili ta magano nga strong man na siya in the Lord, no? Dili ta magkumpiyansa. Kay remember, si Satanas nagalibot, nagauban-uban lang jud siya sa atua. No, kung kanus-atan niya unsa? Tukaon. Okay, sige. No, so why did he deny Jesus? Una, fear of persecution. He was afraid of being arrested or killed. Tung nakita niya si Jesus nga gi-arrest, no? Dito siya naka-feel og kahadlok. So tung gipangutana na siya sa servant girl, no, nag-deny siya nga dili niya kaila si Jesus because of fear. Okay? Ikaduha, peer pressure. He was surrounded by those who hated Jesus. Kaya nahadlok siya, no? Na ano siya nga kanang nag-hate naman ni tanan kay Jesus, no? So gi-deny na pud niya. Pangatlo, self-preservation. He was thinking about his own safety rather than standing for Christ. And it's also a reminder sa ato, mahadlok ta mag-share, no? Lalo na kung ang ato ang pamilya kay ingana sila ka devoted God, no? Kanang mag-ingon nga padulong pa lang ka pabalik nami, no? So kanang mahadlok ta, no? So dili di ay dapat no padayon ta, remember ang Ginoo na nagauban sa atua. Ano lang jud ta, mangayo lang jud ta og kanang tabang sa iya kay dili jud nato kaya kung kita-kita lang. Amen. Mahadlok walay allowance. No, mahadlok palayason, di ba? Ma-remember na ako sa dati na dito sa Jensen pa na jud gipalaya sa mama after encounter, no? Kay lahi naman, mingon na nagbalhin na og religion, no? Pero di ba, katong time nga naana siya kay Lord, natarong ang kinabuhi sa iyang anak, no? Isa pud ko didto. Amen, no? Kanang sa una gud maguli kog Butuan College ko, kay ako ang uncle Kristohano naman sila na win ko nila, no? Kanang masuko sila kay born again na ni, no? Ma-remember na ko akong uncle Jude, uy, naada si Pastora, no? Naa si Pastora, alive niya. Kato nga time, kay bago pa ako kay Jesus, no? Siyempre, dili, uy, no? So, kanang anak, good, naapa kay kahadlok ba? Pero tong nakita sa ako ang pamilya nga, kanang naglahi-lahi ko, no? Nakagraduate ko, nakasal ko, nawala, naguna-una. Kanang anak, good, nakita nilang akong life, karon kung nami tapok-tapok maguli sa Butuan, kami na naipa-pray ni Jemar, no? And katong last time nga naguli mi, glory to God, no? Tong last time naguli mi, na nag-share ko sa akong pamangkin, nag-pray ko sa akong mama bago minihawa mulakaw. Akong mama nag-ana-ana siya, no? Kanang anak ko, wow, sa una masuko na siya sa kuha, no? Kanang kay lahi na lagi daw akong religion, no? Masuko si mama sa una, pero naano na ko ba nga magpadayon lang jud ay ta, no? Magpadayon na jud ta, dili ko ta ano nga kanang kay nasuko sila, sige na lang, no? Ang ato ang ano gyud is ang ato ang testimony sa atong kinabuhi. Kay makita lang na nila, no? Kanang anak gyud nga makita nila akong mga pamangkin, dili kay na sila close ako, kay maldita lagi daw ko. Kay dili jud ko lagi gusto uyab-uyab lang nang mag-eskwela pa kay para kay daghan man kog mga experience gud sa akong ate ana gud, so naga-distance sila sa ako kay ginaano nako sila, pero praise God, no, karon nagahinay-hinay na jud ba kay nasabtan na nila nganong ingon ana, no, ang akong stand, no, sa ilaha. So glory to God. Okay, so this story gives us hope that failure is not final. God redeems and restores. Amen, no? Nag-fail man si Peter, di ba? No, we can relate to Peter. We may have strong intention to follow Jesus, no? To follow Christ. Yes, Lord, I will follow you. No turning back, no turning back, no? Nataingon ana nga kanang intention, no? But when face trials, no? Mawala ta, ma-fall short ta. But it's not our failures that defines us.
or not define us, but how we respond to them. Amen, no? Dili nato na, pasagda nato na ang mga tao nga mag-ingon na i-question ang imong pagkakristuhanon. No, kanagong, nalang kay mag-istorya, feeling nimo, wa man ka nakasala. You have, kanang, giano lang nimo ba ang imong point, no? Para maano, pero kung, tapos i-question, di ba love, no? Kanang pastor man ka, nagasimba man ka, no? Sa kanang workplace ba, masakitan gud ka nga, nganong, pag naa kay musturya lang ka, nganong i-question din imong pagkakristuhanon, dili man pud mi perfect, no? Makasala pud mi, no? Wala pa perfect na anak ko sa langit, kung perfect na ko, kanang anak god, paulit-ulit ba, usahay ka nang mag-anak ka, ngano man ni Lord, oy, nga kung kristuhanon ka, ang tanaw sa imong perfect dayon, das ingnon dayon kag, nagasimba baya ka, naga-preach baya ka, no? Pero sa isip ni ba, wala man ka naka, di ba, dili man pud siya tama nga maghilom-hilom lang ka, nga kabalo ka sa imong stand, no? So kanang ingon ana god, so, and sa iba pa, no, sa imong family, no, you have to tell the truth, kay para sila pod ma-realize nila nga, ay, mali day pod ang ilang ginahimo, no? As long as wala ka nag-curse sa ilaha, as long as wala ka di ba si Jesus, nasuko man siya pero wala siya na kasala, no? So mao po na ang ato ang ano nga tungod kay Kristohano na abay-abaan sana. Ansana kanang tabang ano na lang ka, apiho na lang ka kay Kristohano na di na kabalo masuko, no? Tuwing ana god, no? So dapat musturya pod ka, basta importante wala ka nag-curse sa ilaha, no? Amen, amen ba? Okay, next. Last point. Okay, the restoration. Jesus brings Peter back. Okay? Pakiingon sa imuhang katapa, Jesus pursue you. Gipursu ta ni Jesus nganong kaya naata diri karon. Tama man, no? Makahilak ba, no? While kanang nag-study ko ani ba, no? Grabe ang gugma sa Ginoo. Bisag nag-fail ta, no? Gipursu gihapon ta niya. Amen, no? So in John 21, after Jesus' resurrection, Peter went back to fishing. Itong nag-resurrect na si Jesus. In John 21:3, Simon Peter said, I'm going to fishing. We'll come too, they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. So Peter, no, kuan siya kanang he felt unworthy to serve Jesus again because sa iyahang failure, no? Usahay ingon ana ta, kung na-fail ta, no, nagnatay na kaaway, no? Feeling nato failure na ta as a Christian. But grabe lang, no? Mao ni ang sad reality that the moment we fail God, the moment was sin against Him, we tend to distance ourselves from Him and feel unworthy of His love. Lord, dili ko unworthy sa imong love, Lord. Nag-fail ko, Lord. Again, no? Nakapangasaba na po ko, Lord, no? Kanang anak, God, nag-fail ko, Lord, no? Dili ko worthy, so magpalayo ta, no? But, in His mercy, He never pushes us away, but instead calls us back with open arms, reminding us that His grace is greater than our failures, no? Nakasala man ta, no? Nag-fail man ta sa atong family, no? Dili ta mag-focus diraa kay wala na gitanaw ni Jesus sa atua. Remember, Jesus didn't wait for Peter to come back. He went after him, no? Gipursu siya ni Jesus. So kita pod, no? Magpalayo-palayo ta kay Jesus, ginapursu ta niya. Nganong mag-keep coming back man ta sa church, no, nganong mag-keep coming back man ta sa ato ang life group tungod kay ginapursu ta ni Jesus. Amen, no? Forgiveness, no? Jesus always seeks to restore, not to condemn. Mao gyud na ang atong huna-hunaon. Every time makasala ta, no? Every time mag-fail ta, no? Remember nga si Jesus wala siya naga-condemn sa atua. Kita lang naga-condemn sa atong sarili, no? Pero si Jesus, di ba? Always seeks to restore, no? Gusto niya nga ma-restore back ta sa iya. Kaya mo nang wala gid siya, dili gid siya mobiya sa atua. Mobiya man ta sa iya, no? But siya wala nagabiya sa atua.
No, ano ninyo, ma-realize ninyo no nga kanang pila na mo ka no nakadako ang atong edad, ang nawong wala gatigulang lang nagataas ang atong edad no. Pero di ba ma-amaze ta ba kung paon sa tagidala no ni Lord no, kung unsa ang atong kinabuhi karon. Amen. No maano ba ninyo kung tung sa unang kinabuhi nyo ing ani jud mo no? Hinay-hinay no naadyoy kabaguhan even ang ato ang pamuyo. Amen, no? Dili forever nga lisod ta, dili forever nga pobrita, no? Kay ang promise ni Lord sa ato, di ba? Is i-prosper ta niya. Pero paunsa ta niya i-prosper, di ba? Kailangan pud ta mag-obey sa iya ha. Amen, no? Dili ta magsigig claim anang Jeremiah 29:11, no? Nga kanang sige tag-claim ana pero wala tay ginahimo, no? So, habang gina-claim na nato, naga-work pud ta sa Ginoo. Kung dili nato kaya no, Lord, tabangi ko Lord. No, kung dili nato kaya na mag-win souls and make disciples, patabang ta sa ato ang leader. Amen. No, so dili nimo kaya, dili ka kabalo mag-istorya, dili na lang pud ka, no? Kay maulaw ka. Ing anak ko dati mong wala pud ko nagawin souls dati, kay feeling nako walay ma-bless ako. Kay wala ko, kumbaga ako ang tao mag-istorya nga walay wisdom. No, so ingon ana gud ang lie sa enemy, no, sa ako no. So praise God kay ginapurso ko ni Jesus na ako karon hangtod karon na ako diriya. Amen. No? So forgiveness is not just a word but a call to action. So in John 21 verses 4 to 5, at dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, "Fellows, no, have you caught any fish?" They replied, "No." No? So this question as a reminder of how, no, without Jesus, ang ilang effort, no, their efforts have been fruitless. No, nga kato sila na mga tao is mga mangingisda na gito sila, no? Kumbaga experience na gito sila na mga mangingisda. Pero that time, di ba, wala gid sila naka-caught og fish, no? So this shows that futility or relying on our own abilities or efforts apart from Christ, no? Nothing good, no? Apart from God, we are nothing good, no? So by asking about the fish, no, Jesus is setting up the moment where he will soon provide for them, demonstrating that it's through him that they can succeed or they can succeed. No? So same po na sa ato, dili nato ipanghambog kung unsa ang naata karon. Kay only by God's grace lang gyud nga kung unsa ang atong kinabuhi karon. Amen, no? So mo nang dili jud ta maghinambog na ako ni kay kaing ani ko mao nang successful ko, no? Remember, ang naghimo ana para maging successful ka si Jesus. Kaya ibalik jud kanang diba ang glory gyud ihatag gyud nato kay Jesus. Amen, no? So Jesus asked 3 times, "Do you love me?" No? Sa John 21:15 to 17, sige, naadara ay wala. Jesus asked Simon, son of John, "Do you love me?" The threefold questions. Ayan. Do you love me is a powerful act of restoration, reflection, and recommissioning. Jesus is not merely asking a question about Peter's affection. He is using the moment to heal the wounds of denial, no? Strengthen Peter's commitment and reaffirm his purpose in God's plan. So through this exchange, Peter is brought from his brokenness back into a relationship of love, trust, and responsibility, showing that God's grace and love are sufficient to restore even the most fallen. And that love is the foundation of the Christian life and mission. No? So Jesus wasn't just testing Peter's love, he was healing Peter's heart. Amen, no? Kung kita, no, na ay mga test, no, kung naatay mga failure, no, remember nga si Jesus, di ba? Ingon ko, ginapursutan ni Jesus, no, ginahil niya, hinay-hinay ang atong mga heart,
no? Even if kanang ikaw ang tao nga kanang gahi gyud, kanang dili gyud dayon makapasaylo, no? Nabi na di ba yung ana nga tao no nga dili gyud na nako siya pasayloon, pero kung magpagamit ka kay Lord, ma-amaze ka, mawala tong kalagot kasakit sa imong gibati. Amen, no? So nagaani ta diri no, nag-adto ta diri kay ginahinahinay og heal ni Jesus ang ato ang heart. No, kanya-kanya man ta og struggle, no, wala ko kabalo sa inyong struggle, no, na ako naapod ko, but dili lang jud ta magundang kay, no, misag unsa pa kadako sa ato ang sala, kay Lord na agi restoration. Amen. Jesus gives Peter a new mission, di ba? After atong nag-fail siya, no, gitagaan siya og bag-o nga mission. After each response, Jesus says, "Feed my lambs." Ang lamb, no, nag-represent siya new believers in the faith. Kaya dahil gitawag siya ni Jesus nga rock para sa future niya ng mga challenges, no? In the Bible, lambs are often used to represent the most vulnerable and defenseless in the flock. Jesus' command to feed my lamb is a call for Peter to care for those who are just beginning their journey with Christ, to nourish them spiritually and guide them as they grow in faith. Diba ingon ani pod ta, no? No, praise God kay naata sa church na we are a Bible believing church, no? Sa Bible jud ta naga-base. No, diba ingon ani ta pag naatay newcomers, first timers, no? Alagaan jud nato dayon, i-consolidate nato na siya, no? Mao ni siya ang ginamin diri nga feed my lambs, no? I-consolidate, consolidation, mao ni siya. Ikaduha, diba, katong pagpangutana niya, no, nagtubag siya kanang love niya si Jesus, then take care of my sheep. So ang sheep na ginamin diri is the whole flock or represent the whole Christian community tayo, no, both mature believers and newer followers. So mao ni siya, no, taking care of the sheep is broader responsibility not than just feeding. It involves watching over them, ensuring their safety, guiding them in the right direction, and protecting them from harm. So mo na nga ato ang mga disciples, mangumusta gid sa ato, no? Dili ta ma-hurt, no? Dili ta nga so kaya akong sala, musta lagi ni si ate, si mama sa ko, ay si mami sa ko, ano? Sa una god, na-share naman ako ninong mapay pagsulod na ako sa gaisano na si mami, love, mag-istorya taon niya. Na, wala na ako nakapaminaw sa word. Kaya nagsige na lang ko gunahuna, unsa kaya akong nahimo, no? Unsa kaya akong sala kay mami, no? Nya, katudi ay, naalang day siya ipangutana sa kuha. No? So, ingon ana, good, no? So, dili ta ano dayon nga, pagkumustahon ta, or ingnon ta sa atong leader na mag-istorya ta, nga ano dayon ka nga naa kay sala, no? Dili kay di ba part na sa ato ang ministry, no, sa ato ang discipleship ang magkumustahanay. Kay di ba relationship nga dili nato maingon og relationship kung wala taga istoryahanay. Tama man, no? So next is the third time nag-ask siya ang iyang tubag kay Peter, feed my sheep. No? The third time Jesus asked Peter to feed my sheep reinforces the spiritual nourishment that Peter is responsible for providing, no? Dili tungod kay mature naman akong disciple, no? Sagdanan nimo siya, dili, no? Ipadayo nato, no? Alagaan nato sila, dili tungod kay di ba kanang dito na lang ka sa new nimo nga gina-consolidate, dili ani mo mapansin ang imuhang disciple kay dito sa ka nag-focus, no, kay tungod kay mature na siya, no, kay Christ, dili ingon ana, no. Ang ato ang discipleship is dili kung mag-mature na ka, okay na ka, no, dili kay di ba ang pagbag-o is dili man siya kanang pag magbag-o na ka wala na jud, di na ka magkamali, no, di ba? Balik-balik lang man na siya habang dili pa mag-abot si Lord. So mo nang habang wala pa si Lord, no, let's win, consolidate, and make disciples. Okay, so feed, there is a emphasis of the earlier command to feed, but now extended to the entire flock of believers, not just the new ones. No, it signifies that Peter's task as a leader in the church is not finished once the believers have matured, but
that he must continue feeding them with the Word of God through their spiritual journey. Di ba ang atong pastor, naa sila'y leader. Ang atong sila Tora Junas, naapod sila'y leader. Si Pastor Lagat, naapod siya'y leader. Kasi continuous. No? Dili siya ang journey nato as a Christian. So this shows that Peter restored to leadership and entrusted him caring for God's people. Amen? No? So balikan nato sa tong first point, ang breakthrough ni Peter, and then second point, iyang greatest na failure. So nag-fail siya, but no, dili dito nag-end ang iyang story, but na-restore back siya, no, kay Jesus. Amen? Okay, so karon, may I call Pastor Edison, no, sa ministering song. Praise God sa word ni Lord today. Are we all blessed? No? Amazing God. God. Sige, let us sing along to this song and let us meditate sa mga words na ating mababasa. It's a very nice song. You can sing along. Here I stand before you now, as honestly as I know how, broken by the days gone by. Spirit, help my soul to rise. I try my best, but still I fail. But even then, you're with me there. You remind me I'm a child of God, regardless of the things I've done. All my hope is found in perfect love. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all sea. Lord, your kindness, it leads us to repentance, to the heart of God. Your heart of God is all I want. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Oh, all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live.
job. Okay, so it's a song of returning to the unfailing love of God. No, makahilak no si Lord. Nga kanang nag-fail ka, ingani ka, no? But grabe gyud ang gugma ni Lord nganong kaya siya ang love gyud ang reason nganong naata diri karon. Amen. So if you're walking through a season of failure, remember that God is not done with you. Oh? Remember kung unsa ang atong ginapagdaanan karon dili ni siya ang end. He is not looking for perfection, but a willing heart to receive His grace and step into His purpose. Kaya dili ta mag-ingon jud nga mga perfect, dili ko angayan, no? Kay si Lord wala ga pangita og perfect na nga tao. Take heart, He is faithful to restore and your life, no matter how broken, and it's a testament to His ability to transform. Your story is not yet over. It is being written by love. Amen. Amen. Okay. So right now, for the sa mga first timers nato, no, pwede na ako kamo hangyoon na magtindog lang. Dira lang sa inyo hang gilingkuran. No, natagay inay duha, no. Amen, no. Sige. No, so kung maulaw, pwede ubanan sa nag-invite. Okay? Asa na to? Ang katong gaina. Okay lang, o pwede po ubanan siya. Sige. Okay? Oh, praise God. Okay. Okay, praise God. No, palakpakan nato si Lord, be. No? Kagaina day wala nato sila na welcome. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, sorry na ulahi ang pag-welcome. Okay, so remain standing lang po. Mayroon na lang ko ipangutana sa inyo, ha. Sige, remain standing lang. Okay, praise God, no. So if you feel, no, if you feel distant because of sa imong mga sala, di ba? Usay makaintang di ta makaadto sa langit kay makasasala man ko, no. Remember, no, Jesus is calling you back. Kung naaman tay mga failure, remember nga ginapursuta ni Jesus. Amen? No, your failure does not cancel your future. Tungod kay nag-fail ka, ang future nga gi-prepare ni Lord sa imo i-cancel to. No, dili. No? So will you come back to His love today? No, mao na akong pangutana di ay, no. Will you come back to His love today? Are you willing, no, to receive Jesus as your Lord and personal Savior? Amen. Praise God, no? Are you willing to receive Jesus as your Lord and personal Savior? Okay, no? So, sige, no? Praise God. So, karon, no? Pwede ta mag-recommit sa iya, ha? Amen? No? So, and all the leaders of this church, no, mag-follow pod sa ako, ah. Okay? So, let us pray. Mag-ampo ta. Dear Jesus, I come to you in need of healing and restoration. I acknowledge my brokenness and surrender all the hurt and pain in my life to you. Lord Jesus, I believe that you can restore me just like what you did kay Peter. I believe that Jesus Christ is your Son, and He died for my sins, and that He rose again after 3 days to offer me eternal life. Today, I choose to accept you, Jesus Christ, as my Lord and personal Savior. I ask for your forgiveness for all my wrongdoings, and I invite you into my heart. Lord Jesus, I want to walk with you and have a deep personal relationship with you. Fill me with your Holy Spirit. And I thank you for making me your child. Thank you, Jesus Christ. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sige. Thank you po. No, salamat. So, if you have kanang mga questions pa, you can ask the person nga nag-invite sa inyo, ha. Okay? Sige, mag-ampo ta. Let us pray.
Yes, Father God, gracious Father, we thank you, Lord, for the life of Peter and the lessons we have learned today. Lord, just as you transformed Peter from a man who failed into a bold preacher of the gospel, we believe that you can do the same sa among mga kinabuhi, O God. Lord, we believe na kami po, Lord, magkaroon gyud og transformation sa among kinabuhi, O God. And we ask for your transforming power to renew our hearts, to renew our faith, Lord. Kung ang among faith nagahinay-hinay o ka-drip away, Father God, Lord, we pray, Lord, nga i-renew nimo ang among mga faith, O God, and give us a clear sense of kanang purpose, good Lord. Ano nagabalik-balik mi diri, Father God, Lord, tabangi mi, Lord, na masabta namo kung unsang among purpose diri sa kalibutan, Father God. And help us, good Lord, to walk faithfully in the path you have set before us. Lord, salamat sa imong kaayo, Father God, Lord, that even, Lord, na aming mga ginapagdaanan, Lord, na aming mga trials, mga circumstances nga dili na mo masabtan, Father God. Lord, we entrust everything to you, Lord. Kay ikaw lang yun ang nakabalo, oh God. And Lord, kabalo mi, Lord, nga every time na ami trials, na ami mga circumstances, Lord, naa ka ginahimo sa among mga kasing-kasing, oh God. Lord, thank you for your endless mercy, and all glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, God bless everyone.